Ayan guys, ito na siya ngayon, yung ating solar power. So pinalitan natin yung unbranded na controller, no. So ito totoo talaga to na MPPT. Ayan, totoo na yung ampere nya, oh. Kasi nasa lang yung ampere, 6 ampere lang yung bawat panel ko. Tapos dalawang 100 watts lang to na nakaparallel. So ayun, no, full charge agad, 100%. Actually isang araw ko siyang sinacharge kahapon, pero naka 66 siya kahapon. Pero nagtaka ako sa umaga, bigla na nag 100% pag on ko ng solar, 100% na siya. So ang nakaload nito guys, electric fan saka ilaw, naka number 3. Actually mainit talaga yung pure sine wave. Tinanggal ko na yung yung modified na inverter. Parang malakas kumain ng battery. So, ginawa ko isa na lang inverter. Meron tayong relay. So hindi gaya dun sa una guys na na-post ko dito. Umabot ng 70 ampere. Kaya walang naniwala dun eh. Ako na nagtaka eh. Nag 70 ampere siya pero hindi pa sira yung ating circuit breaker. So, posible naman yun. 60 ampere lang ating circuit breaker eh. So dito sa ating LDV guys, hindi accurate yung ating LDV. Ayun, 13 volts. Samantalang dito naka 14.4 na, diba? Dito naka pa lang yan, 13. So ang ginawa ko dyan, nag-adjust na lang ako 12 volts, nag-disconnect na. Pero dito sa taas nun 13 volts siya. So ngayon parating yung ating dalawang solar panel. So magiging 4 na to na tag 100 watts. Ang gagawin ko doon, series parallel connection. So gagawin ko doon, i-parallel ko yung dalawang solar panel sa kabilang bubong. Tapos kabila naman parallel sa kabilang bubong. Ganun mangyari. So yung itiis natin, ready din yan pag nalubat. So yung ating mas maganda talaga guys, ito na lang kunin nyo para sa pangkalahatan na to. Mapailaw, motorized appliance, pwede ito. Hindi pwede yung modified. Hindi pwede yung modified para sa mga motorized appliance. So yung ating battery, ayan guys, no, kinapos pala tayo ng battery, kulang. So nag-order pa ako ulit ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 times 4, yan ang niya, kulang, no, para maging 140 EH na. So ito guys, 105 EH pa lang yan. So i-upgrade pa natin yan. Parating din yung ating prismatic na battery, 120 EH naman yun. Ngayon ma-observe ko kung sinong matibay sa kanila, no, ito ba or yung prismatic. So pwede na yon. Para sa akin guys, mas okay kung mas malaki yung battery na imbakan kaysa saktuhan lang doon sa solar. Kasi in case na walang gumagamit, halimbawa wala kayo sa bahay nyo, malalagyan yung mga battery mo. Pagkakataon na din na hindi masayang kung baga ma-full charge mo lahat. So yan lang guys, no, yung ating voltage, battery capacity voltage. Yan, naka 95 lang. Mantalang dito 100% na. So hindi ko lang kung sino accurate sa kanila, no, pero
Dito ako mag-base. Diyan. Dito ako mag-base kasi parang mas accurate to eh. Okay. Ganito na lang guys, no? Ayan. Kasi doon yung volts natin sa inverter. So pag dumating yung ating solar panel, i-assemble natin mamaya pagkahapon yung wala ng init. Kasi grabe ang init ngayon. Hindi siya maka-full charge guys. Isang electric fan na 60 watts na pa number 3, tapos isang ilaw na 5 watts. Alright, see you next video.